Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family, FFCI worldwide. Saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Gayon din, pagkalooban tayo ng Panginoong Diyos ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Hapulakay. Mahal ka namin, hindi ka namin iiwanan. Ang laban mo ay laban din ng sambayan ng Pilipino. Real talk yan mga kaibigan, ng patuting. Oo, bungaran muna natin ng ano, ibungad muna natin huwag natin pakalanan. Banatan mo kanya putang ina nyo na umalis na 14 vloggers. Diba? Akala itik-itik ka na naman, ngak-ngak eh. Ano ba? Mukha yata, sabi ko sa'yo di ba? Yung peak, naabot mo na. Ha? Ano na, papulusok na Ganun na, oh. O, diba? Ikaw, apektado ka. Bakit? Kasi, asa ka lang sa YouTube. Anak ng patuting ka, oh. Inuuto mo. Uy, may mga angels. So, syempre, aalagaan mo yung mga kurangers mo. Alaga mo yung mga bantot mo dyan. Sabagay, iisa naman ang likaw ng bituka ninyo, di ba? Mga mahihinang nila lang, mga traidor. Mga saksakan ng ob-ob. Pakinggan natin mga kaibigan, ha? Bigyan muna natin ng ano. Unahin muna natin mga kaibigan ng ano. Si Tol Limor natin. Happy birthday, Tol! Anino ka? Ikaw, anino ka? Ha? Patuloy mong ginagamit si Judy Tanaka, umanta ka sa akin. Paktay ka ngayon, anino. Anak ng patuting, oh. Isama mo pa sila Sukir. Anak ng patuting kayo talaga mga, ewan ko, mga tinamahaan kayo ng patuting. Yun na lang masasabi ko. Iisa lang ang daanan, di ba? Hindi pwedeng may ibang daanan. Anak ng patuting, oo. Kalaban kayo ng mansyon. Real talk yan. Bakit? Dahil tinatraidor ninyo yung mga namumuno sa mansyon, yung mga pinagkakatiwalaan ni Francis Leo Antonio Marcos. Sinabi na niya di ba? Nagpaabot na siya ng mensahe, di ba? Na irespeto, igalang yung kanyang mga itinalagang tagapamahala ng mansyon, ha? At yung FFCI, di ba? Pero hindi kayo nakinig. Mas nakikinig pa rin kayo sa mga sulsul ng mga ibang tao, di ba? Kaya siyempre, pag ganyan, di wala kayo sa lakad din nyo, di ba? Mga solid pa rin kayo, sinasabi nyo, mga solid pa rin kayo. Okay tayo doon kung mga solid kayo, pero kinakalaban nyo yung mansyon, ibang usapan yan, di ba? Kasi ang salita na binali ninyo ay salita ni Francis Leo Antonio Marcos. So para pa kayo pagkakatiwalaan, o di ba? Ganun lang yan Pakinggan natin mga kaibigan. Hindi mo nga maghubad ng sombrero mo. Leche ka. At ikaw pangit na Roberto at ito DJ Baklang Byron na ang kilay mo. DJ Bayot, anak ng patutoy, nag-aahit yata ng kilay ito Ang balita ko in good terms daw sila ni Jokla mga kaibigan Pag nag-uusap daw yung dalawa ganyan. Nagpapalitan pala ng ano Kumbaga siyempre, yan yung mga tinatawag na yung mga paminta. Kung ilalarawan mo tong itsura ni DJ Byron mga kaibigan, talagang yung sisiluin ka lang nito sa yung sa mga malumanay na pero susungkitin ka niyan mga kaibigan. Ganon yung mga style yan. Traidor, hindi mapagkakatiwalaan. Tignan mga itsura niya mga kaibigan mukhang betlog na inahitan. Na tinubuan ng buhok at saka mata. Nagkaroon ng ilong, tenga at bibig. Mukha talaga hindi pagkakatiwalaan. Tuso. Ika nga. Chismosa pa. Na
kilay mo ay doble-doble. Ay ka sa kilay, hayop ka. Meron ka nakikialam na relasyon na may relasyon. Tol Limor, ang real talk dyan, itong sila ngak-ngak, itong unggoy ng Japan, unggoy ng Malaysia, joke lang ng Hong Kong, tsaka yung muta ng Paris, tapos sino pa ba, yung halak din ng Hong Kong, tsaka itong mga rapper ng lumpia, lahat yan inggit sa'yo. Real talk yan. Inggit sila dahil ikay nagtataglay ng isang kakayanan na wala sila. Yun ang tunay na yan, real talk. Mga inggit kayo kay Limor, anak ng patuting, oo. Unang-una, nasa mansyon, media manager. O, di ba? Kayo, wala na, katanghod lang kayo palagi sa mansyon. walay na pag-asa makabalik kayo, mga hudas. Hindi ako ba magbura ka rin yan? Mariyama, pwede ba magbura? Ha? Oh, give it! Ibigay mo kung ano yung expression na gusto mong sabihin. That's okay. Ikaw, DJ Byron, tapatan mo muna subscriber ko. Tarantado ka bago ka mag-angasa. Ang tagal na nito mga kaibigan kasi ito si DJ Bayot mga kaibigan, ang laro nito 50-50 talaga mga kaibigan. Ang laro niyan nung araw. O di ba? Nung tinanggal na si Obarak mga kaibigan, nung nag-traitor na si Obarak, o di ba? Siya pa rin yung ano, ganito, ganyan, ganito. Ito mga klase na tao nito mga kaibigan, mga ano rin yan, mga walang sinabing tao rin yan. Diba, nasabi lang na nasa Amerika, pero walay din yan mga kaibigan. Isang kahig, isang tuka din yan. Ewan ko lang kung ano, may trabaho tong si Bayot. Ewan ko lang kung may sipag yan mga kaibigan. Siyempre, joke lang rin yan mga kaibigan. Siyempre, ang gusto niyan trabaho, yung mga ganon-ganon. Hindi yan magtatrabaho ng trabahong panlalaki. Pakinggan pa natin. Interview mo, pati sensitive material, pati sensitive na pinagkagagawa namin ni Juby, pinagtatanong mo, tarantado ka. O, diba? Ogag ka nga chismosa. Ang laki ng inggit mo kasi naging girlfriend ni Limor si Judy Tanaka, maganda. O, diba? Ikaw siguro hindi ka pa nagkakaroon ng girlfriend na maganda. Ay sa bagay, boyfriend ang hinahanap mo. Hindi ba itatago yan eh? Pag tinitigan ng iyong mga mata eh, lalaki ang hinahanap mo. Pag may gwapo, napapaghalata kayo ni Jokla. Anak ng patuting. Hello. Balata mo, Mami Victor, balata mo yung DJ bakla na yan, ha? Kasi masyado chismoso ang hayop na yan. Bakla nga tol eh. Siyempre ang hanap niyan, chismis. Anak ng patuting, oo. Okay? Pati yung mga personal namin ni Judy, pinagtatatanong yung tarantadong yan. Kahit maghamot tayo naman, kahit magsuntukan tayo, tarantado ka, hindi ka mananalo sa akin, hayop ka. Ako na lang, Limor, mag-body-body kami niyan. Yung talagang ano, yung sa kwadra lang na maliit lang, yung mga 2 hakbang lang yung pwedeng gawin ng bawat isa, o 3 hakbang lang yung gawin ng bawat isa, bigayan lang ng tuntok eh. Gusto ko. Yan ang gusto kong laban mga kaibigan. Talagang paduguan ng mga kamao, yung durugan ng buto mga kaibigan, kahit saan tamaan. Talagang walang ano, hanggat hindi nahihimatay, walang aayaw. Anak ng patuting, oo. Boom, 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 boom. Utak, ina mo, DJ Byron. Boom. Yon. Aray, naku! Chismosang bakla! Pakyo ka! Boom! Ha? Magla-live ako, DJ Byron. Umakyat ka sa akin, magdebate tayo, putang ina mo. Yon!
Kawewe. Hindi mo kaya ang FFCI, hindi mo kaya si Francis Leo Antonio Marcos, hindi mo kami kaya dito na mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Real talk yan. Hindi mo kami kaya dito. Isa ka lang kutong lupa. Ang ka-level mo, alam mo kung sino? Itong si Chonggo ng Japan. Labang ka lang dyan ng 2 paligo. Ay, naku po. Ha? Boom! Napakabakla mo, pati yung mga sikreto namin ni Judy, gusto mo oreratin, putak ina mo. Ha? Ganon nga mga kaibigan, yung mga style ng mga joke lang mga kaibigan. Interesado sila sa mga topic na ganyan mga kaibigan. Kasi meron dyan mga gustong ma-discover. Style mo, parang ano ka na eh. Parang ka lang si Boy Abunda. DJ Abunda. Alak lang patuting na pagbumukha mo. Tarantado kang hayop ka. Pasensya na boss, sa channel mo nangyari to. Pasensya na boss ha. Labas mo tol, sige. Pero pumutok ako eh. Okay na, birthday mo eh. Sige, go. Once in a blue moon lang yan ha. Alam mo DJ Byron, dahil wala kang subscriber, hayop ka. Hindi mo kahit tapatan ng subscriber ko DJ Byron. Tapatan mo. Ang tagal na ito mga kaibigan. O diba? Hindi pinupuntahan ng mga tao, hindi sila subscribe mga kaibigan. Kasi nga, hudas. Paano lang ito eh? Payabang lang mga kaibigan eh. Panay lang yung forma eh. Mukha ka naman betlog. Ay, naku po. Muna, 12,000 pa lang ako. Putang ina mo, 3,000 ka pa lang, hayop ka. Yun, boom, boom. As kalupit. Anong pinagyayabang mo sa akin, ha? Yung kondo mo dyan sa Taguig, putang ina mo, na binibenta mo ng 10 million, hayop ka. Bakit binibenta mo na ba yung kondo mo? Wala na bang anda? Naghihirap na ba? Well, good luck kung may bibili. Kaya pala mga kaibigan, nung yun na reaksyon na natin kay Lawlaw mga kaibigan, nagpaparinig si Lawlaw na naghahanap siya ng mga property, pero nung inaalok ni Bayot yung property niya, si Lawlaw iniiba yung usapan. hindi interesado, di ba? Interesado si Lawlaw kung yung mga gipitan. O halimbawa kailangan ng pera, o sige, isanla mo sa akin ng ng 5 milyon. O di ba? Tapos pag andyan na yung pera, yung pipirmahan mo rin kailangan mabayaran mo sa loob ng 6 na buwan. Pag kasama yung tubo, pag hindi mo nabayaran sa loob ng 6 na buwan, maiilit yung yung property mo. Ganon yung mga istalyan ni Lawlaw. Tignan mo, hindi na nagpapakita rito kay Ngak-Ngak eh. Naubos na yung anda. Naghihirap daw, di ba? Anak ng patuting ka Lawlaw, oo. Sinulot na sinulot nila Papa Tricks mga kaibigan, tsaka nung mga rapper ng lumpia. Kakalabanin yata si Ngak-Ngak, wala daw kwenta. Nakakaabot pa naman ng 3,000 mga kaibigan yung view ni Ngak-Ngak mga kaibigan, kaya binibigyan pa natin ng reaction. Pero pag bumulusok mga kaibigan yan, pupunta na tayo kung sino na naman yung ibang kakalaban sa ating FFCI, lalo na kay Apolakay natin. Hindi ba? Pakinggan pa natin. Ha? Sinahamon kita, DJ Byron. Ha? Magla-live ako pag hindi ka umakyat sa akin, bakla ka, hayop ka. Bakla na nga talaga, walang duda. Pagmasdan nyo yung itsura. Talaga, kalabing na kalabing. Sino pa baka mukha nito? Mukha ng balot, mukhang betlog. Sino yung pinakamalapit na kahawig nito mga kaibigan? Diba? Si Arn! Kahawig pa na to ni Arn mga kaibigan. Palakihin mo lang yung mata. Arn na. Pakinggan pa natin. Boom!
Oh. At Si Victoria talaga mga kaibigan, talagang depender mga kaibigan. Pag mga ganyan, talagang buhay na buhay. Di ba? nasa mansion ako. Pasensya na kay boss, birthday ko ngayon, pero putang ina mga basher kayo. Ikaw, Roberto, ang pangit kang putang ina mong bat. Pangit mo talaga, Roberto. Kahit sa anggulo tingnan, wala talaga. Ulo hanggang paa, wala talaga. Tama siya, sabi ni Rebord, pangit ka talaga. Kasi pangit din ang ugali mo. O, di ba, traidor. Basher kang hayop kang putang ina mo, Roberto ka. Ha? Bakla ka rin. Bakla ka rin pala eh. O, di ba? Kaya pala good vibes kayo nila Jokla eh. Tsaka ni DJ, napatuting ka, oo. May tinatago ka pala eh. Ipakita mo yung mukha mo pag nag-live ka, putang ina mo, pangit mo! Hindi na natin kukwestiyonin yung mga kaibigan eh. Eh, totoo naman eh. Ano? Nagbabawi. Kahit magalit si boss sa akin, boss, pasensya na, nasa mansion ako pero pumuputok ako ngayong gabi. Pasensya na, Mariana. Okay lang yan, naiintindihan ka ng FLM community, ng FLM family, ng FFCI members worldwide. Naiintindihan ka namin, tol. Diba? Ito, tama talaga yung tirahin natin itong mga ungas na to. Walang binatbat sa atin dyan. Wala na kahit magsama-sama yan, walang puwersa yung mga yan. Bukas, pagkatapos ng birthday ko, iisa-isahin ko kayo mga 14 hudas, mga putang ina nyo lahat. Boom! Ardon! Talaga naman, oo, di ba? O yung mga makakapanood dito ng mga ano, yung 14 hudas, +1 +1, lawlaw pa. Yan ang mga talagang kalaban natin, di ba? Dahil yan ang ano eh, yan ang ano, gustong pumantay doon sa mga talino warriors. Hindi pa sumisikat, laos na. Anak ng patuting. Akala nila mabubuwag nila ang FLM family. Anak ng patuting kayo. Baka nakakalimutan ninyo ang bilang ng mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Pag nag-reactivate lahat ito, magugulaw kayong mga hudas. Real talk yan mga kaibigan. Oh, di ba? Kasi ngak mga kaibigan, pababa na ng pababa mga kaibigan, no? Galing sa 6K, naging 4.7, 4.3, 3.1, ngayon 3K na lang. Pero baka bukas mga kaibigan, 2K na lang to. Apektado siya dyan mga kaibigan. Kaya kanina, nung dinownload ko na, mamaya ano, talagang hinihimay niya talaga kung sino yung pwedeng magpalipad kasi yung magiging revenue niya sa YouTube mga kaibigan, maliit na talaga, nagsusumikap siya na may mag-super chat mga kaibigan. Gala 80 na eh. Sinasabi naman sa'yo eh, hindi biro yung sinasabi ko sa'yo. Direktahan ko sinasabi sa'yo. Yung tuk-tuk na abot mo na sa pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos, yung karir mo sa YouTube, naabot mo na yung tuk-tuk. So, pabuluso ka na. Hindi ka na pwedeng bumalik at biglang bumulusok ulit pataas. Hindi na po pwede. Dahil ang pagbulusok, puro pababa na yan. Sabi nga sa iyo eh, babalik ka sa natural habitat mo. Diba? Pero mas masarap yung gano'n, yung nagbabalat ng buto. Yung uuwi ka na, pag inamoy mo yung sarili mo na ang bango-bango, amoy pawis, o di ba? Ang sarap yung ano, tapos mabubuhay ka ng ano, yung paycheck to paycheck, di ba? Talaga makikita mo, ito yung pinaghirapan ko last week o last month o last 2 weeks, o di ba? Ngayon mapapaani ko na, o mabibili mo na ngayon yung gusto mo, di ba? Tapos meron ka pang YouTube, o kumikita ka ng konti, o pandagdag lang, o pero hindi ganoon ang ginawa mo eh.
ginawa mo, sinamantala mo, 'di ba? Talagang minaster mo kung paano mang-uto ng mga tao, 'di ba? Kung paano mo sila i-drive na na mapaniwala sa mga kasinungalingan mo. Pero babasagin namin ng babasagin 'yan dahil traitor ka, 'di ba? You don't deserve, 'di ba, na manatili ka doon sa tuktok kung nasaan ka galing sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Ang real talk diyan, ang bumuhay sa iyo pangalang Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Pero anong ginawa mo? 'Di ba? Tinraidor mo si Francis Leo Antonio Marcos sa likod, sa kabila ng napakalaking tiwala na ibinigay sa iyo, sa inyo ng mga Judas, o 'di ba? Kaya hindi kayo uubra sa amin dito. Nawala kayo pero hindi naapektuhan. Nasunog nyo yung mansyon pero hindi naapektuhan. Hindi nyo nga nasugatan ang FFCI worldwide, 'di ba? Mananatili kami rito. Lalong-lalo na malapit na September, 'di ba? Marami pwedeng mangyari sa buwan ng September. Tandaan mo yan, ngak-ngak. Lalo na pagpasok ng unang 2 linggo ng Oktubre, o 'di ba? Dito sa community namin, may bilang kami dito, 'di ba? So pwedeng lalapitan kami ng mga ilang politiko na i-endorse ni Francis Leo Antonio Marcos para suportahan namin. Real talk yan. Ewan ko lang sa iyo kung sino yung malas na politiko na pupunta dyan sa inyo kung meron man. Kaibigan, punta naman tayo sa dito naman tayo. Bigyan naman natin ng kunting reaction si Ngak-Ngak, mga kaibigan. Lugi ko to, diba? Kaya malakas ang loob ni Nasukir hamunin ako ng pataga ng mukha kasi hindi halata yung pag binasag ko mukha niya. Gag ka no? Punta na baka mamaya isang suntok lang sa'yo ni Nasukir, nagpatuti ka, baka hindi mo na mahabol yung hininga mo eh. Real talk yan. Hindi ka talaga maka-move on kay Nasukir, napahiya ka eh. Diyan nagsimula yung pagbulusok mo kasi diyan nawala yung believe sa'yo nung mga kasama mo dyan. Kasi may mga nakakarating sa akin balita na may nagsasabi sa akin na itong grupo na to ng kasama dyan sa mga 14 Judas, wala nang believe kay Ngak-Ngak, o di ba? Tapos siyempre, laging kasama si Lawlaw, o di ba? Parang iiwanan ka na ni Lawlaw, magugulat ka, wala na si Lawlaw dyan sa'yo. Tapos, ang kalalabasan niya, bandang huli, wala na si Lawlaw na yung binabanatan mo. Yung darating dyan, tapos, bandang huli dyan, pag niya, kasama mo dyan, yung mga kupal na lang. Samantang dito sa FLM family, buhay na buhay kami. O, diba? Para kami ditong isang malaking pamilya na nagmamahalan, o, diba? Meron man hindi pagkakaintindihan sa ibang mga kapatid, pero nananatili pa rin solid Francis Leo Antonio Marcos. Yan ang real talk dyan. Yan ang wala sa'yo. Yung mga tunay na supporter. Hindi ka naman kasi hero eh. Traidor ka lang. Kumbaga sa teleseryeng ito, ka lang eh. Naging sidekick ka nung bida. O, diba? Gusto mo maging bida. So, kinakalaban mo ngayon yung bida. O. Siyempre siyang kapupulutin. Siyempre siyang kangkungan. Parang walang nangyari. Sasabihin pa ni Nasukir, tingnan niyo mukha ako, hindi man lang nasuntok ni Makmak, di ba? Tama na yung... Umalis na nga tayo dyan kay Tingnan natin dito. Wala talaga kasawa-sawa, mga kaibigan, doon sa mga audio, mga kaibigan. Ngak-ngak, wala na sa amin yung mga audio na yan. Kahit ano pa yung iparinig dyan ni Boy Kahon, wala na kami pakialam dyan, di ba? Hindi kami maaapektuhan dyan, di ba? Sana malasing ulit si Boy Kahon, mga kaibigan, para yung
magkamali ng edit, mga kaibigan, yung pagputol-putol ng mga video, yung mga recording, sana magpalabas ulit ng yung talagang masarap sa tenga. Yung malalaman natin yung mga nagpapatunay, di ba? Sa Martin, Rowan sa Morgan. Ako, putaan dito yung unggoy ng Japan. Suntukan, gusto mo Limor, magsuntukan tayo. Tayo na lang magsuntukan. Oh, puta ka, suntukin mo yung camera mo, susuntukin ko rin yung camera ko. Ano, ha? Unggoy. Matatapang kasi yung mga unggoy, mga ano yan eh. Yung mga lahi niyan, mga kaibigan, yung mga wild. Kaya ganyan yung mga pag-uugali niyan, mga kaibigan. Kaya ganyan yung mga itsura niya, mga kaibigan. Mga ano to eh, yung mga pure breed pa to, mga kaibigan. Galing yan sa mga pure breed. Magsuntukan tayo sa panaginip, parang tayong malayo, buha ka lang ina mo. Next kids, tarantadong Limor na to. Lakas ng loob mo makano. Limor, bukin ang ina mo. Imurin mo yung kwentong amo mo at kung sinasabi magpapahalongkat ka sa MB ng mga pangalan namin, gawin mo, gago. Makayabangan. Tarantadong Limor na to, wag ka mag-alala, Limor. Gagawa ko ng title. Sabi mo sa title ko, pangit ako, Limor. Alam ko, pero mas pangit ka buwan. Sasaluduhan kita, Don Roberto, sa sinabi mo, na inamin mo mismo sa sarili mo na pangit ka, di ba? Okay na sana yung pangit ka lang eh. Kaso mas matindi pa rin yung yung pangit na kalooban, 'di ba? Yung traidor, yung kaloob-looban mo, traidor ka, 'di ba? Yung pagiging pangit, normal lang yun, mga kaibigan. Lahat tayo tatanda, papangit, 'di ba? Lahat tayo darating tayo sa ganyan. Magiging gurang tayo lahat. Real talk 'yan. Pero yung kalooban natin, mga kaibigan, yung malinis yung kalooban natin, hindi tayo nagtatraidor sa ating kapwa, 'di ba? Bagkus ipinaglalaban natin yung kanilang tinraidor na ating pandemic hero, di ba? Kung hindi naman sila nagsasalita sa ating pandemic hero, magre-rebat ba tayo sa kanila? Siyempre hindi, di ba? Talagang hindi sila makamove on sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos. Yan ang real talk talaga. Ka ng ina mo, manyak ka pa. Yung perang inutang mo ay pinuha mo kay Judy, balik mo. 70,000 mahigit. Saka yung mga sombrero, ibalik mo lahat ng gamit. Oh, nagchismoso ka din, Wala kang pakialam sa mga personal na bagay na pinagkasunduan ng both party during their time with relationship, 'di ba? Dahil kusang loob ito. Magkasintahan nga, anak ng patuting ka, oo. Inggit ka lang 'di ba? Judy, nako, mag-iingat ka, Judy. Ito masasabi ko lang sa'yo. Mag-iingat ka sa grupo na to. Mag-iingat ka dyan sa grupo na yan. Diba? Lahat yan na may koneksyon sa grupo na yan. Judy Tanaka. Payong ama o payong kuya. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka dyan sa grupo na yan. Mark my word, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Yun ang ko dyan, mag-ingat ka. Dahil pagka nasilo ka ng mga to, talagang wala yung pakialam kung anong mangyari sa pagkatao mo, ganito, ganyan. Wala yung pakialam kasi ang mga interest niyan is masira lang si Limor Creation, yung dati mong boyfriend, yun lang ang intention ng mga yan, 'di ba? Magpakatatag ka, magpakalakas ka, be a lady enough to face, 'di ba? Whatever the situation is, 'di ba? Kasi siyempre relasyon yan, hindi ko alam kung ano yung dyan kung ano yung punot dulo, bakit nagkaganon yung relationship nyo, di ba? Kasi nung naririnig ko kayong dalawa sa mansion,
sabi ko, they're so sweet to each other, di ba? Sabi ko, parang may nakikita akong true love dito. Yun ang nakikita ko na ano. Kasi ganun nga, ang dami nyo ng ninong, ang dami nyo ng ninang. Di ba? Tapos yung ganyan, siyempre, wala ako sa posisyon para tanungin si Limor. Kasi personal ninyo tong dalawa eh. Di ba? Personal ninyo to. Wala kaming pakialam dito. Tapos ginaganyan ka. Pumapayag ka na ginagamit ka nitong mga traidor na to. Real talk yan, Judy. Diba? Tignan mo yung ginawa nila kay Ann Ali. O, diba? Ipinangalandakan nila yung kaimoralan na ginawa ni Ann Ali. O, diba? Pinalandakan nila. Pinalalabas nila na ganito, ganyan. Ganyan din ang ginagawa nila sa'yo. Real talk yan. Kaya pag-iingatan mo itong mga tao na to. Kilala mo yung mga yan, di? Diba? Sa tagal mo rin dito sa FLM family. Diba? Ay, nako. Ano ba pwede kong maipayo sa'yo? Maipapayo ko sa'yo. Akyat ka na lang kila Mami Jessica. Akyat ka na lang, balik ka na lang doon sa mansion. Mag-stay ka lang dyan. Diba? Punta ka kay TV Bosley. O kaibiganin mo yung nasa FLM family. Diba? Huwag ka magtitiwala sa mga to. Dahil kahit mapahiya ka, kahit anong mangyari sa pagkababae mo, wala silang pakialam. Diba? Hindi sila concerned sa'yo. Concerned kuno lang sila para magamit kanilang topic at issue. Diba? Remember, mag-ingat. Diba? Binalaan lang kita. Tado ka. Yung supporter mo na ito, binayaran mo na Limor. Hindi. Ito na naman ang nag-birthday na yung perang pinanghanda mo galing sa mga supporter mo para kang politiko. Animal ka. Oh, nang gagalaiti ka na naman sa inggit, ha? Na merong mga supporter na nagmalasakit na bigyan ng magandang celebration ang birthday ni Limor. Inggit ka na naman. Yan ang real talk dyan, mga kaibigan eh. Inggit, o di ba? Eh yung abangan natin mga kaibigan pag ito mga ito nag-birthday. Sigurado, ang handa, bubuyog. Iwala na nga natin itong Chonggo ng Japan. Dito naman tayo ng konti lang sa bandang huli dito, umi-epal-epal si si Obarak eh. Excuse. Pagmasdan yung itsura ni Obarak, mga kaibigan. Parang to eh. Parang pa yung hindi na ka makalakad, feeling strong pa din. Yung materialist naman, mga kaibigan, anak ng patuting. Oo, Coco Lambert. Anong ipagmamalaki mo, Obarak? Wala kayo pagmamalaki, di ba? At sabihin mo, ang dami mong natikman, pero sa lahat ng natikman mo, wala kang napaligaya. Sa pamamagitan ng pagmamahal, siguro napaligaya mo lang sila dahil sa kwarta lang. Real talk yan. Konti pa, mga kaibigan. Kung mag-chismoso ka na wala kang ginawa sa website ko, hindi mo ba alam, pinigyan kita ng template, anong ginawa mo, pinapal mo, kaya nga pinalitan ko rin yung template ng aking website. Kaya Limor, tama na yan kasi numalingan mo, puro puro ka hindi mo kasi nakuha, di ba? Nanatili ang suporta ni Limor kay Francis Leo Antonio Marcos kasi nakatadhana yan eh. Kayo dyan, nakatadhana talaga kayo maging Judas, kaya harapin ninyo, hindi nyo pinaglabanan yung tukso ng demonyo na sumanib sa inyo eh. Di ba? Tingnan nyo kayo, sama-sama kayo dyan mga Judas, puro kayo walang mga bilang, puro kayo mga walang kwenta. Traidor lang kasi kayo eh.
Traidor, ahas. Yun lang. Oh. Wala na akong masabi sa ili mo. Ano na lang, yung you're the man. Basta You're the man. Akin yun eh. Unang vlog ko yun eh. pinalitan mo yung position ni DJ Byron, ikaw na pala yung chief of staff. Ganyan, chief of staff na. Oo, naging chief of staff siya ngayon ni Norman Mamusing. Oh. Norman ka na naman ng Norman eh. Sabay kakamot ka ng ulo mo, anak ng patuti ka. Tanggalin mo na kasi yung bandana mo eh. Piling Steven Seagal ka na naman eh. Anak ng patuti ka talaga, Barak, oo. Kaya, best of luck na lang kita. Appointee siya eh, tapos David eh. Yeah, best of luck na lang sa kanila, pati kay Limot. Dahil, kawawa si Limot, wala na nagtrabaho at saka kakunghangan kay Norman Mangusing. Biro mo yung pinagpalik niya yung trabaho niya kay Norman Mangusing. Epal ka na naman eh. Epal ka na naman eh. Lahat pala kayo. Kumbaga sa mga kaibigan, lahat ng 14 Judas mga kaibigan, kasama na to si Obarak, si Laulaw, lahat sila mga kaibigan, talagang sobra yung pagkaingit nila kay Limor Creation. Ang hirap ng ganun mga kaibigan, no? Namumuhay ka ng meron kang inggit. O diba? Ibig sabihin to, hindi ka mapakali kung ano lang yung meron ka. Diba? Kasi ako, kumbaga sa akin, I thank God for what I have. Yung everyday na kung ano yung nagiging meron ko, kontento ako eh. Diba? I still want something. Diba? But I pray to God kung ibibigay niya yun. Diba? Kung ibibigay sa akin ng Diyos. Diba? Pero kung hindi, kontento ako. Diba? Kung ano yung meron ako. Kasi hindi naman ako yung tipo na, ewan ko paano ko ba paliliwanag yung mga kaibigan. Kasi yung mga ganitong klaseng mga tao, diba? Na talagang, hindi ko maintindihan mga kaibigan. Ang hirap ipaliwanag kasi walang paliwanag yung walang excuse yung pagiging traidor. Yun lang yun. Ikaw ba, DJ Byron, magpapalit mo pa yung BTS mo? Sabi ni Lemor, Kuya David, dadali. Anak ng patuting DJ Bayo to, nasa Amerika ka, nasa California ka. Ganyan ba serbisyo ng ng internet diyan sa California? Anak ng patuting naman. O talagang tamad ka lang talaga siguro, baka wala kang trabaho, malamang sa alamang, di ba? Asa ka rin lang kung ano yung kinikita mo sa YouTube. Siguro nag-downgrade na naman mga kaibigan ng speed. Kuha kayo kahit mga ganitong speed lang magbukas tayo ng ng isang ng browser natin. Speed test, Wi-Fi, speed test. Naglalaro pa yung anak ko niya mga kaibigan. Heavy games yung nilalaro ng anak ko. Kaya natin kung ilan yung speed. O naglalaro yun, narinig yung boses. Diba? Nakaka 320 Mbps pa mga kaibigan. Diba? Kasi yung modem namin dyan mga kaibigan, yung Helix, kasi magandang klaseng modem yung mga kaibigan eh. Yung isi-settings mo na ibibigay niya lahat yung data halos dun sa yung sa kailangan nung game nung nilalaro nung anak ko. Diba? Kasi ito 400 Mbps to mga kaibigan. Diba? So ang nagagamit niya siguro mga 300 almost 100 Mbps yung speed na kailangan niya doon sa kanya. Diba? Subukan natin dito sa ibang kung magbabago yung speed test. Nagbago pa kami. Bumilis yata. Parang bumilis yata. Naging 439, 37, 38, 43, 44.
Naging 445 Mbps. Ang mura lang dito yan mga kaibigan. Kung baga sa pera natin mga kaibigan, hindi pa, mga 2.5 yung halaga niyang nang binabayaran namin sa isang buwan, mga 2.5 sa ganyang speed. So, di ba kasi kailangan nung anak ko yung yung mabilis na speed kasi pag naglalaro siya, ayoko yung nai-interrupt siya sa paglalaro niya. Lalo na pag nag-upload ako ng video. Tuloy pa natin ng konti mga kaibigan. Ha? Nawawala ka at ano? Hindi sila magkaintindihan mga kaibigan. Nilalangaw yung signal ni nagja-jam. Baka nakikikabit na lang sa kapitbahay. Nawawala yung audio niya, nawawala audio mo para kang hindi taga-California. Nagpatuti pa si Obarak mga parang hindi ka taga-California. Intindihin mo na lang, Obarak, binibenta na nga yung kondo baka walang-wala na. Hindi, ayaw yata magtrabaho Sa tingin ko lang walang trabaho mga kaibigan Sa tingin ko lang kumbaga ang hinahanap dito trabaho tamad di ba? Ako mga kaibigan yung trabaho nakaupo lang tapos yung ganyan-ganyan ka lang ng ayoko nung ganun trabaho mga kaibigan. Gusto ko yung trabaho na yung medyo physical ng konti, yung talaga medyo nagbubuhat ka ng mga 40 kilos, 50 kilos ng mga 100, 200 beses. Ganun yung trabaho ko mga kaibigan. Kaya pag umuwi ako, lagi akong pagod, talagang masasakit yung mga ganito ko. Tignan nyo nga, ang lalaki ng mga kalyo ko, lahat ng kamay ko, kalyuhin yan mga kaibigan. Kabubuhat ng bakal. O diba? Ngayon medyo okay yung panahon, medyo lumamig-lamig, parang nawala na, papasok na yung spring. Diba? Ang sarap pawisan mga kaibigan. O lalo na pag araw ng sweldo. O diba? Pag makikita ko yung sweldo ko, pinagpawisan ko, ubos na naman to, sigurado. Kasi ang sarap gastusin yung perang pinagpawisan mga kaibigan. Yun para sa akin. Kesa yung pera na na galing lang sa sa panguuto mo sa ibang tao at basta na mahirap gastusin yung mga kaibigan. Lalo na dito yung mga pera to na langak-ngak. Nako! Lang yan, parang dadaan lang yan sa kanilang mga palad pero mawawala rin lahat yan. Di ba? Shout out, manat ka po, fish. Galit ka sa akin, di ko alam Ano ko ba dyan? Ano pa lang dito, maaga pa, 10 pa lang, 10:30 pa lang, 10:25. Dito 2:30 Anak ng patutig May pa-islang ka pa, anak ng patutig Diretsuhin mo na, 10:25. Ini-islang mo pa, buta hindi ka naman kano Anak ng patuting ka, native ka rin Anak ng patutig, piling Steven Seagal. Ha? Lalaban pa kayo? Hindi nyo kami kaya dito. Real talk yan. Anak ng patuting kayo. So yun lang yung reaction video natin ngayon mga kaibigan. Mabuhay ang ating pandemic hero, Francis Leo Antonio Marcos. Hawig na hawig talaga mga kaibigan. Kung titigan nyo mga kaibigan, itong picture na to, kaya hindi ko inaalis ito mga kaibigan kasi kung titingnan mo mga kaibigan yung facial expression ni Francis Leo Antonio Marcos, nangingibabaw yung dugong Marcos sa kanyang facial expression. Real talk yan. Alam naman natin yung katotohanan, di ba? So Pilipino, OFW, FLM family, FFCI worldwide, pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Gayon din, pagkalooban tayo ng mahabang buhay. At lagi nating isama sa ating mga panalangin ang mabilisang paglaya ni Francis Leo Antonio Marcos para makasama na natin siya at tuloy-tuloy pa ang mabubuting adhikain, di ba? Masusubaybayan natin, maipagtatanggol natin siya, mailalagay natin siya kung saan natin siya dapat ilagay. Medyo namamaos na ang Lolo Miguel. So yun lang, agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Mahal ka namin, apo na kayo. Kami na naiiwan dito, mapapagkatiwalaan mo kami. Si Lolo Miguel, mapapagkatiwalaan po, diba? Gayon din po yung ibang naiiwan dyan ng mga vloggers na nananatili
nagmamahal sa'yo is ito na po yung mga tamang tao na pagkatiwalaan. Hindi kami tutulad o hindi kami magiging katulad nitong mga huwad na ginamit lang ang iyong pangalan, ang iyong kasikatan sa mga pansarili nilang intensyon, di ba? So, yun lang. Salamat, Apolakay. Agberg ka.